Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sira insyaAllah, natapos na natin mabasa yung Surah Maryam, yung unang bahagi nito, na siya rin namang binasa ni Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu kay Ashama ang Najashi nung panahon na yon. Ngayon nga, nung binasa ni Ja'far, fabaka wallahi Najashi at takdalat lahiyatuhu. Naiyak daw ang Najashi hanggang sa nabasa ng luha ang kanyang balbas. Wabakat asaqafatuhu hatta akhdalu masahifahum hina sami'u ma tala alayhim. At umiyak din yung mga ministro ni Najashi hanggang sa nabasa yung hawak nilang mga mushaf. Hindi na tukoy dito kung ito ba'y mushaf na Quran o maaring mushaf na kopya ng Biblia. Pero regardless, napaluha rin sila sa narinig nila mula kay Ja'far. Thumma qala lahumun Najashi, at ito na nga yung naging tugon ni Najashi sa pagbasa ni Ja'far bin Abi Talib sa Surah Maryam. Inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahida. Tunay na ito, ang Quran na ito na binasa ni Ja'far at ang dala na mensahe ni Isa alayhis salam ay nanggaling sa iisang lampara o isang liwanag lamang. So kinikilala ni Najashi ng Quran ay salita ni Allah. Ng Quran ay salita ni Allah. Kaya maaring dito pa lang sa panahon na ito, kung di man tuluyan ng nag-Muslim si Najashi sa panahon na ito, maaring, kumbaga, iniisip na rin niya ang mag-Muslim. Bagaman noong panahon ng pagsulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang mga pinuno, noong pagkatapos ng Treaty of Hudaybiyah ay kasama si Najashi sa kanyang sinulatan, may posibilidad din na Muslim na siya sa panahon na yun. Sinulatan lang talaga siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ininyayahan pa patungo sa Islam. Maraming pwedeng dahilan, pero dito, ito pa lang ay mayroon ng epekto sa kanya, alhamdulillah. Sabi niya na ang binasa na ito ni Ja'far at ang mensahe ni Isa alayhis salam ay iisa lang ang pinanggalingan. Iisa lang ang pinanggalingan. At ito ang lohikal na tugon para sa sino man na magtatanong bakit may pagkakatulad ng Quran sa Bible. Halimbawa sa mga nilalaman ng Quran na mga kwento, ay natutulad nga ito talaga sa Bible. Hindi natin itinatanggi. Ang kwento ni Musa alayhis salam halos pareho. Ang kwento ni Yusuf alayhis salam sa Biblia at Quran halos pareho. Kasi nga, iisa lang ang pinanggalingan. Yun lang ang dahilan. Hindi yun kinopya. Hindi yun kinopya. Nagkatulad sila, hindi dahil sa kinopya ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus nagkatulad sila dahil isa lang ang pinanggalingan ng mga ito. At yun nga, nang sinabi ito ni Najashi, ibinaba niya kaagad ang kanyang hatol. Ibinaba niya kaagad ang kanyang hatol, intalikah. Sabi niya, umalis na kayong dalawa. At ang kausap niya dito si Amr bin al-As at Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pinapaalis na niya silang dalawa. At sabi niya, "Falla wallah, la uslimuhum ilaykuma." Hindi, sumpa kay Allah, hindi ko sila isusuko sa inyong dalawa. Hindi ko sila ibibigay ang mga Muslim sa inyong dalawa para isama ninyo pabalik ng Makkah. Wala yakaduna yukhatibu Amr bin al-As wa sahibuhu fakharaja. So yun nga, nang binanggit yun
ni Najashi. So ang kausap niya talaga ay sina Amr bin al-As at si Abdullah bin Abi Rabi'ah. Silang dalawa lang ang tinutukoy dito. At umalis na lang silang dalawa. Wala yakaduna yukhatibu Amr bin al-As wa sahibahu. Fakaraja. At umalis na lang silang dalawa. Hindi na sila nangatwiran pa ng kahit na ano. Matalino, si Amr bin al-As. Alam niya na wala ng pag-asa dito. At minsan ganito rin sa pakikipag-usap sa mga tao, pakikipagkapwa-tao. May mga bagay-bagay na pwede na nating palampasin. Pwede na nating paumanhinan. Hindi na natin kailangan tumugon, hindi na natin kailangan gumanti. Kasi merong mga taong mayayabang, akala nila kailangan nila merong sasabihin tungkol sa anumang bagay. May mangyari, kailangan may sasabihin siya. May sinabi ang iba, kailangan may tugon siya. Pero matalinong tao, alam niya kung kailan siya tutugon at alam niya kung saan siya tutugon at kung paano tutugon. Hindi yung sabat ka lang ng sabat o satsat ka ng satsat. Ang matalinong tao, nananahimik muna, nag-iisip ng tamang gagawin. So ganito ang ginawa ni Amr bin al-As radhiyallahu anhu, hindi na sila nag-reply. Kasi kung magmamatigas pa sila, walang mapapala. Walang mapapala sa pagmamatigas nila sa Najashi. Hari yun. Hari yun ang isa sa mga pinakamatatandang kaharian sa Afrika na nakikipagdigma kahit sa iba pang mga bansa. Hari na pinanggalingan nga ni Abraha. Di ba? Doon sa Suratul Fil, si Abraha galing ng Ethiopia. Ibig sabihin, kayang-kayang digmain ng Quraysh, kayang-kayang digmain ang Quraysh. Kumaga, ang Habasya, pag na-bad trip siya kay Amr bin al-As, kayang-kaya niyang digmain ng Quraysh. Ipasalvage si Amr bin al-As. Kaya nanahimik na lamang dito, si Amr bin al-As at ang kanyang kasama, tumalis na lang sila. Ito yung, kumbaga, maganda kapag yung tao, bawa sa kanyang pag-aaral, nakikita niya itong mga bagay na ito. Kaya mainam para sa sino mang tao yung palabasa. Kasi kapag palabasa ka, kumbaga, naisa sa buhay mo yung buhay ng iba, kumbaga. Nararanasan mo yung dinadanas ng iba. Pero piliin mo rin yung binabasa mo. Piliin mo rin yung binabasa mo. Ang binabasa mo, pocketbook. O ano, parang yung huling binasa ni Rashid, ano yung peacock. Piliin mo rin yung babasahin mo na may katuturan, insyaAllah. Yung fiction, sabi nila nakapagpatalino daw yung fiction. Pero sa totoo niyan, masyado na tayong abala, tayong mga Muslim, masyado na tayong abala sa katotohanan para magkaroon pa tayo ng panahon magbasa ng fiction. Kaya nagtataka ako sa mga Muslim na dedicated masyado sa Harry Potter o sa mga pelikula, para pa nila paglalaanan ng oras yun. Ibig sabihin, kung doon sila naglalaan ng oras, napapabayaan na nilang Islam. Kung tutuusin, abalang-abala na nga tayo sa pagiging Muslim natin, maraming ginagawa, di ba? Magsasala, mag-aaral, magdadaawa, at iba pa. Tapos may panahon ka pa mag-Harry Potter, hindi pwede. Kasi kapag ang tao ay may pinaglalaanan ng kanyang oras, ibig sabihin meron siyang hindi pinaglalaanan ng kanyang oras. Kaya piliin ng tao ng maayos ang kanyang paglalaanan ng oras, insyaAllah. O sa ganito mga tagpo, nabasa mo ito, makita mo na matalino lang ang ginawa ni Amr bin al-As. Hindi lahat ng bagay ay kailangan mong patulan o hindi lahat ng bagay kailangan meron kang komento. Kumbaga meron kasi mga tao, wala silang pinapalampas. Lalong-lalo na yung mga tao na may kayabangan, lagi may komento yun. May marinig siya dito, may komento. Pagka nakatapat naman sa siga, tutupi, magdadrama. Hindi, matuto kayong magpaumanhin at magpalampas sa mga bagay-bagay, maging matalino. Inshallah. Falamma kharaja, at nang umalis na nga silang dalawa, qala Amr bin al-As li Abdullah bin Abi Rabi'ah, nang umalis na raw silang dalawa, nag-usap sina Amr bin al-As at Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wallahi, la'atiyannahu gadan anhum bima
astasilu bihi qadra'ahum. So nagkaroon ng plano si Amr bin al-As. Hindi na siya nga nag-reply kanina doon sa Najashi. Pero gusto niyang bumalik bukas, kinabukasan. Kung palalampasin niya lang to, laylo muna siya. Maglalaylo muna siya, palalamigin muna niya yung ulo ng Najashi. At babalik daw siya bukas at gagawa siya ng isang bagay na bubura o kaya sisira sa pagiging baguhan ng mga Muslim. Kumbaga, iniisip ni Amr bin al-As kanina, kumbaga, naisahan siya ng mga Muslim. Pero bukas ipapakita niya kung gaano siya katuso. Si Amr bin al-As radiyallahu anhu. Say nga, faqala lahu Abdullah bin Abi Rabi'ah, la taf'al. So si Abdullah bin Abi Rabi'ah meron siyang ibang pananaw. Sabi niya, wag mo nang gawin yan. Wag ka nang mangahas. Wag ka nang mangahas. Ang dahilan ni Abdullah bin Abi Rabi'ah, sabi niya, bakit hindi na dapat ituloy pa ni Amr yung plano niya? Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad kalafuna. Walakin asarra Amr ala ra'ihi. Sabi ni Abdullah bin Abi Rabi'ah, wag mo nang gawin yan kasi regardless, may sama man natin sila sa Makkah o hindi, mga kamag-anak pa rin natin sila kahit sila ay tumataliwas sa atin. Kumbaga nagpakita ng ibang pananaw si Abdullah bin Abi Rabi'ah. Na may kita rin natin, kapag meron kang pananaw na taliwas doon sa sinasabi ng iba, sabihin mo rin kung tama naman ang pananaw mo sa iyong pag-aakala, insyaallah. Pero nga, nanindigan na si Amr sa kanyang plano, insyaallah. Anyway, siya naman yung pinuno sa kanilang dalawa at maaaring may iba pa silang kasama na representative ng Quraysh doon sa Habasha. Falamma kana al-gad, at dumating na nga kinabukasan, qala lin Najashi, at yun nga sinabi ni Amr bin al-As sa Najashi, ayyuhal malik, mahal na hari, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan aziman. Mahal na hari, ang mga Muslim, meron silang sinasabi tungkol kay Isa alayhis salam na mga pananalita na matindi. Kumbaga, hindi katanggap-tanggap. Fa arsala ilayhim an-Najashi yas'aluhum an qawlihim fil masihi fafazi'u. Kaya pinatawag sila ng Najashi upang tanungin sila tungkol sa kanilang sinasabi tungkol kay Hesukristo at sila ay kinabahan sa pagpapatawag na ito ng Najashi. Sila ay kinabahan. Walakin ajma'u ala sidki. Subalit ang mga Muslim, syempre sa pamumuno ni Ja'far bin Abi Talib, nagkaisa sila na magkakaisa sila sa katotohanan. Katotohanan lang ang sasabihin nila. Katotohanan lamang ang sasabihin nila. Wala silang babaguhin sa anumang nalalaman nila tungkol kay Isa alayhis salam mula sa mga ipinangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang totoong da'wa. Hindi natin kailangan magsinungaling. Hindi natin kailangan magsinungaling. Katulad ng nangyari nga doon sa Gospel of Barnabas, di ba? Hindi natin kailangan magsinungaling. Hindi natin kailangan sabihin sila Pula-po Muslim, si Jose Rizal Muslim, o ano pa mga bagay na katulad na wala namang katotohanan o hindi nga mapatunayan. Hindi natin kailangan haluan pa ng kasinungalingan ang ating pag-anyaya patungo sa katotohanan. Ganito ang da'wa. Ganito dapat ito pahalagahan ng tao. Kaya kung naniniwala tayo na ito ang totoong relihiyon, bakit din naman tayo kasi magkukumahog na pasasalihin natin sa relihiyon yung hindi naman tunay na magmumuslim. Yung nagsasyahada lang, nagtaas lang ng daliri, binidyohan at nag-recite ng syahada tapos wala na. Hindi ganon. Yun nga, tayong mga Muslim, ang problema, kulang tayo sa exclusivity. Kulang tayo sa, kumbaga sa sobrang walang halaga ng Islam para sa mga Muslim, lalong-lalo na sa mga mangangaral. Wala nang halaga sa kanila halos ang Islam Kahit sino na lang gusto nila mag-Muslim. Dapat pagkaroon din tayo ng konting yabang na makikita natin kung sino yung karapat dapat maging Muslim, hindi kung sino-sino lang. Ngayon ano nangyayari? Kung sino-sino pinagsyahada, puro kupal, puro palpak. Yung mga da'ya, magpapasyahada kung sino-sino,
Tapos kapag hindi dumadalo sa programa nila yung daiya, yung pinasyahada nila, kapag yung tao hindi pumupunta sa programa nila, kasi mapapahiya sila bakit konti lang yung tao dumarating, maraming pinasyahada nung nakaraan, tapos konti lang nag-aaral sa Islamic Center, magagalit sila, sabihin nila munapik. Paano magiging munapik? Paano hindi magiging munapik? Pinagsyahada mo, hindi naman gusto talaga mag-Muslim. Kulang tayo sa pagmamahal sa relihiyon, kaya kulang tayo sa sense of exclusivity sa ating pagpapasyahada, kung sino-sino na lang. Kung sino-sino na lang. Parang dito sa community, kung tutuusin, pwede tayong maging pihikan din kung sino yung tatanggapin natin dito. Hindi rin pwede kung sino-sino na lang darating dito. Kasi 6 na taon na ako rito. Nakita ko talaga yung mga tao na darating dito para lang sa pakinabang. Para lang sa pakinabang. Pero para mag-ambag sa community, wala. Wala silang ganoon. Wala silang ganoon. So dapat tayo, meron tayong sense of exclusivity. Kung paano natin pinahalagahan ng relihiyon na ito, pahalagan natin sa ganung paraan din ng kapatiran. Kumbaga. So konti lang yung mga tao na pinahihintulutan ko makalapit sa akin. Konti lang. Hindi ako pala kaibigan Pero kapag makikita ko naman yung tao kung naman, katiwa-tiwala ba. Kumbaga kung mapagkakatiwalaan o kumbaga karapat-dapat sa pakikipagkapatiran, insyaallah. So nga, dito, nagkaisa sila na katotohanan lang ang kanilang sasabihin. Katotohanan lang. Hanggang ngayon nga, dapat ganito ang ating values, insyaallah. Kainan makan, anuman ang mangyari, paninindigan nila ang turo ng Islam tungkol kay Isa alayhis salam. Kasi pinangangambahan nila dito, baka meron silang masasabi tungkol kay Isa alayhis salam na hindi magugustuhan ng Najashi. Kasi alam nila na mga Kristiyano sa panahon na yon sumasamba na kay Isa alayhis salam. Ang Ahlul Kitab ngayon at ang Ahlul Kitab ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pareho lang. Pareho lang. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga nagmamarunong na mga Muslim, sasabihin nila, magkaiba raw yung Ahlul Kitab noon at Ahlul Kitab ngayon. Kaya sasabihin nila, hindi raw pwedeng mag-aasawa ang lalaking Muslim ngayon ng babaeng Kristiyano at babaeng Hudyo. Kasi ang Ahlul Kitab daw noon, hindi musyrik. Yung Ahlul Kitab daw ngayon, musyrik. Paano hindi musyrik? Samantalang ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba, si Najashi, naniniwala na sila sa Trinity. Naniniwala na sila sa pagiging anak ng Diyos ni Jesus. At yung mga Hudyo, ginagawa na nila yung lahat ng shirk nila noong una pang panahon. May mga nagmamarunong nga. So pareho lang sila noong una pang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang ngayon pareho sila na ng paniniwala. So yun yung kinatatakutan nila. Baka may masasabi sila na hindi magugustuhan ni Najashi. Kasi alam nila si Najashi nga ay Kristiyano. Totoo nga naman. Totoo nga naman. Baka meron silang masasabi na hindi magugustuhan ng Najashi. Pero nga, nanindigan na sila sa katotohanan, insyaallah. Falamma dakhalu alayhi wa sa'alahum, sa tinanong daw sila ni Najashi, pero sumagot si Ja'far, qala lahu Ja'far, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alayhi wasallam. Ang pinaniniwalaan lamang namin tungkol kay Isa alayhis salam at ang masasabi lamang namin tungkol sa kanya ay ang anumang dala ng aming propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ganito rin dapat ang Muslim. Kung magsasalita tayo tungkol sa relihiyon, dapat may batayan. Dapat may batayan. Kaya ugaliin ng tao na kapag nagsasalita siya, mayroong batayan. Yung pagsabat mo ba may batayan o yung mga ganung bagay, yung sinasabi mo mayroon bang batayan? So dapat sasanayin ng tao yung kanyang sarili na nagsasalita siya ayon sa batayan, insyaallah. Hindi lang sa ugali niya, kumbaga. Dapat mayroong batayan, insyaallah. At yung batayan na yun, syempre, dapat mailalapat sa tamang pagkakalapat nito. Diba? Merong mga batayan, nakala nyo yun ay batayan para roon, pero hindi pala. Yun pala ay batayan pa nga laban doon. So dapat, ang batayan ay inuunawa
sa tamang pag-unawa nito, inshallah, at sa pagiging angkop ng batayan na yon sa usapin, inshallah. Sinasabi ni Ja'far, huwa Abdullahi wa Rasuluh. Si Isa alayhis salam ay alipin ni Allah at kanyang sugo. Wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, al-adra, al-batul. Na si Isa alayhis salam daw, siya daw ay espiritu ni Allah at kanyang salita, yung utos niya na kun fayakun, na ibinaling kay Maria ang birhen at ang dalisay. Fa'akhadha an-Najashi udan min al-ard. So nung narinig ito ni Najashi, meron daw siyang dinampot na kahoy mula sa lupa. At sinabi niya, thumma qal, wallahi ma'ada Isa ibn Maryam ma qulta hadal ud. Sasabi ni Najashi, sumpa kay Allah, na para bang expression nila ito, na totoo ang sinabi mo katulad ng kung paanong totoo ang kahoy na ito. Fatanakarat batarikatuhu, at nagtalo-talo na rin ang kanyang mga patriarch, yung kanyang mga ministro. Kasi yung sinabi ni Najashi, parang sinasang-ayunan niya ang sinabi ni Ja'far. At yun nga, faqala, wa in takartum, wallah. Sabi ni Najashi doon sa kanyang mga nag-aaway-away na mga ministro, nagtatalo-talo, kahit pa mag-away-away kayo, paninindigan niya ang kanyang sinabi. Na totoo ang sinabi ni Ja'far bin Abi Talib. At nagsalita muli ang mga Muslim, thumma qala al-muslimin, and sinabi muli ni Najashi sa mga Muslim, thumma qala lil muslimin, idhabu fa antum syuyumun bi ardi. Humayo kayo dahil kayo ay ligtas sa aking lupain. So yung syuyum daw dito, syuyumun bi ardi, al-aminuna bilisanil habasya. So yung syuyum, yun daw ang salita na ginamit ni Najashi na ibig sabihin ay ligtas. Mansabbakum garim. Mansabbakum garim, mansabbakum garim. Sa 3 beses naman na sinabi ni Najashi na yun nga, ligtas kayo dito sa aking lupa, at sino mang mumura sa inyo o mamiminsala sa inyo ay mananagot. Sino mang mamiminsala sa inyo ay mananagot, sino mang mamiminsala sa inyo ay mananagot. 3 beses niyang sinabi, ibig sabihin binibigyang diin niya na kayo ay malaya, kayo ay ligtas sa lupain ko, at sino mang mamiminsala sa inyo ay mananagot. Na siyempre pinariringgan niya rin dito si Amr bin al-As at ang Quraysh, na wala silang pwedeng pinsala na gagawin sa mga Muslim na nasa Habasya. Wala silang gagawin laban sa mga Muslim sa Habasya. Ma'uhibbu annali dabaran min dahabin wa inni adaitu rajulan minkum. Wadabar al-jabalu bilisanil Habasya. So sinasabi ni Najashi, kahit pa magkaroon ako ng bundok na ginto, kung pipinsalain ko naman ang kahit isa sa inyo ng mga Muslim, ay wag na lang. Wag na lang. Kumaga, mas pinili niya na maging makatarungan sa mga Muslim, alhamdulillah. At yun nga, pinagtitibay niyang kanyang commitment sa mga Muslim, alhamdulillah. At sinabi niya sa kanyang mga ministro, raddu alayhima hadayahuma fala hajata li biha. Isauli ninyo ang mga regalo nilang dalawa. Pinapasauli niya yung mga regalo na natanggap nila mula kay Amr bin al-As at Abdullah bin Abi Rabi'ah. Hindi ko kailangan ng mga yan. Wala akong pangailangan sa mga yan. Fa wallahi ma akhadallahu minni ar-rashwa hina radda alayya mulki. Na sinabi ni Najashi, sumpa kay Allah, si Allah ay hindi tumanggap ng anuman mula sa akin nang ibinilik niya sa akin ng aking kaharian. So parang sinasabi niya rito, nagkaroon ng pag-aagaw. Inagaw dati ang kanyang trono at nakabalik siya rito. Pero wala naman daw siyang binayaran kay Allah. Ibinigay ito ng libre sa kanya ni Allah.
So paano tatanggap ako ng, kumbaga, wala naman ako binayad na suhol kay Allah para ibalik sa akin ang aking kaharian. Fa'akidur rashwatu fihi. Tapos ngayon na itatanggap ako ng suhol sa aking kaharian. So ibig sabihin dito ni Najashi, ayaw niyang tanggapin yung suhol ni na Amr bin al-As. At iniulat ni Ummu Salama, kasi kasama doon si Ummu Salama, doon sa Habasha. Iniulat niya tungkol dito, na siya rin ang nag-ulat nga ng kabuuan ng hadith na ito. Fakharaja min indihi makbuhina mardudan alihima ma ja'a bihi. Wa qamna indahu bi khayri darin ma khayri jarin. So malis daw sina Amr bin al-As na hinahamak at ibinalik sa kanila ang kanilang mga dala na suhol na mga regalo at nanatili kami sa pinakamainam na tahanan kasama ang pinakamainam na kapitbahay, si Najashi. So, binigyan talaga sila ng magandang buhay. Ang totoo niyan, nanatili ang marami sa mga Muslim doon sa Habasha pagkatapos ng Khaybar, hanggang sa pagkatapos ng Khaybar. At ang Khaybar pagkatapos ng Hudaybiyah. Ibig sabihin mula sa taon na ito, ika-4 na taon pagkatapos ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ika-5 taon pagkatapos ng hijrah o ika-7 taon pagkatapos ng hijrah. Ilang taon sila sa Makkah? 13 minus 4, 7. Ay hindi, 9. 13 minus 4, 9. Plus 7 sa Madina. So, 16 years sila nandoon sa Habasha. 16 years sila nandoon sa Habasha. At patunay nga dito, si Ja'far bin Abi Talib, nakabalik lang talaga siya ng Madina. Kung pupunta siya ng Madina pagkatapos na ng Khaybar. Pagkatapos ng Khaybar. At yung pagkatapos ng Khaybar, yun na, diligma naman din nila yung Mu'tah at doon din naman siya napatay. Sandali lang siya nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So ito yung kasaysayan ng mga Muslim sa Habasha. Alhamdulillah. Ito nga hadihi riwayat Ibn Ishaq. Ito ay iniulat ni Ibn Ishaq. Alhamdulillah tungkol sa pagpunta doon ni Amr bin al-As sa Najashi. Na 2 beses, ang ilang mga ulat ay nagsasabi na 2 beses ngang bumalik sina Amr bin al-As, pero maaaring mga hulugan din ito na 2 beses nilang nakaharap si Najashi sa isang pagpunta lang doon. Katulad ng naiulat dito, alhamdulillah, na dito napagtibay ang kanilang mga ginawa at ang naging paninindigan ng mga sahaba sa kanilang relihiyon kahit sila ay nasa ibang lugar. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.